lahat ay nagkaroon po sa mga iwan ano po ang inyong naramdaman, siya din po ang aming sapagkat matagal din po namin nakasama si nanay yan at siya po ay nahinto lamang na siya po yung operahan. At nakita ko namin ang kanyang dedikasyon, ang kanyang willingness to serve God. At ang kanyang paglilingkod ko sa Lord ay talagang tunay na totoo. Kaya po, hindi umiiwasan minsan pagka naalala po natin yung sinanay ay aming nakasama, ay hindi umiiwasan talaga na tayo po ay nalulungkot bilang isang tao. No? Sapagkat ang pastor, tao lang din po, katulad nyo, nalulungkot, wala ng kalungkutan, nahapis, katulad ko sa nangyari po. Subalit, dahil yun po ay itinakda na po sa atin ng ating Panginoon, lahat po ng buhay natin ay meron po iyang katakdaan. Okay? Kaya ang ating pagnilay-nilayan po ngayon, ang pamagat po, may pag-asa sa Diyos sa gitna ng pagsubok at kalungkutan. No? May pag-asa po sa ating Panginoon. Okay? Na kung saan po, bagamat po tayo ay nakakaranas ng kalungkutan sa buhay po natin, subalit tandaan po natin, ang nagbibigay po sa atin ng comfort sa buhay po natin, pag-asa sa buhay po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi po ang mga material na bagay sa mundo po ito. Kaya mga minamahal, ang kamatayan ay isang masakit na karanasan para sa ating naiwan. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ang Diyos at ang Kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, kaaliwan, kapayapaan, at katiyakan sa buhay. At tunay po na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Okay? So, meron pong mahalagang bagay na nais ko po i-share po sa inyo mga kapatid. Okay, unang-una po, ang buhay natin ay nilikha at ibinigay ng Diyos. Ito po yun, buhay natin. No, binigay lang po ito ni Lord. Okay? At hindi po natin kagustuhan na dito po tayo sa mundo ito. Tama po? Kagustuhan ba natin? Siyempre, hindi po. No, nagulat na lang tayo, nag-iisip tayo, ay, dito na pala ako sa kaligtad. Di ba? Ay, dito na pala ako sa lugar na ito. Dito na pala. Kasi po, ang buhay po natin, bigay po yan ng Diyos. Hindi po atin ito na sasabihin natin na permanente sa buhay natin Diyos. Kundi ito po ay ipinagkatiwala lamang po sa ating Panginoon, ng ating Panginoon. Hindi bunga ng aksidente o pagkakataon ang buhay po natin. Ito po ay tunay na ibinigay ng Diyos sa atin sapagkat tandaan po natin si Lord, meron po siyang dakilang layunin sa bawat isa sa atin dito po sa lupa na atin pong ginagalawan. Okay, meron po siyang dakilang layunin. So, paano tayo nilikha po ng ating Panginoon? Now, Genesis chapter 1 verse 27, sabi po dito, sa wikang Tagalog, at ninalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Hindi ito physical na anyo, kundi spiritual na kakayahan, kakayahang makipag-ugnayan sa katwiran ng Diyos. So, ang mukha natin, siya po yan lahat nag-design. Siya po nagkaloob, yung physical natin katawan, mga kapatid. Kaya po, pagka tayo ay binigyan ni Lord ng ganitong mukha, ganitong itsura, dapat magpasalamat tayo sa Lord. Tama po? Sapagkat siya po ang nagbigay sa atin, mga minamahal. So, ano po ang sabi ko dito, mga minamahal? Sa Genesis chapter 2 verse 7,
Sabi po dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang kaluluwang may buhay. Kaya ito po tayo ngayon, buhay po tayo. Okay, buhay po ba tayo? Amen. Yes, buhay po tayo. Kapag ang isang tao ay wala na siyang buhay, ibig sabihin, hihiwalay na po yung kanyang espiritu at ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang pisikal na katawan. Kaya kahit man anong gagawin natin, sa patay na pisikal, wala na ho yung pakiramdam. Bakit? Kasi po, hiwalay na po yung kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu na doon po pupunta sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi siya po ang nagbigay. Tama? Siya ang nagbigay, kaya babalik po sa kanya po yun. Okay? So, ito po ang kalagayan natin. Tayo po nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, kaya ang buhay po ito ay galing po sa ating Panginoon. Hindi po galing sa nanay po natin. Si nanay po natin, ginamit lang po, kinakasangkapan lang po yung magulang natin para tayo mabuhay dito sa mundo. Pero, from the very start of our life, ang may-ari po, walang iba kundi ang ating Diyos. Mark chapter 10 verse 6, sabi dito, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Sinong niya? Yung ating Diyos. Babae at lalaki po yung ginawa ng Diyos. Okay? So, sa madaling salita po, ang buhay po natin ito ay galing po sa ating Panginoon. Kaya po, di po ba, kahit po ang isang tao gusto pang mabuhay ng mahaba, kung luluobin ni Lord, kung yung kalooban ng Diyos na kukunin ka na ni Lord, wala ka po magagawa. Tama? Kahit man mayaman ka man, mahirap ka man, di po ba? Si Marcos mayaman, pero nawala din ang buhay. Okay? Bakit po? Kasi si Lord ang may hawak, ang may-ari po ng buhay po natin. Kaya, sa buhay po natin ito, ay dapat po natin makita na ating pisikal katawan ay babalik po yan sa labok. Kasi galing po tayo sa labok. Binasa po natin kanina. Genesis chapter 3 verse 19, sabi po dito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Kaya ang tao, obligado magtrabaho, magpapawis ng katawan para makakain. Tama? Ito talaga biblical. Okay? Tinuturuan tayo ni Lord na huwag maging tamad. Kailangan maging masipag po tayo. Okay? Kasi, kumakain tayo sa ating pinagpawisan. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. So ito po pisikal ng katawan, sa alabok po ito, kasi galing po tayo sa alabok. That's why, ang buhay po natin, ang pisikal nating katawan, babalik po yan sa alabok. No? Magiging alabok po yan. Kaya po ang tao, wala hong madadala ni kahit ano. Tama? Kasi po, babalik tayo lahat sa alabok. Hindi ko natin madala yung lupa natin, bahay natin, yung sasakyan natin, lahat-lahat. No, profession natin, hindi po natin yan madala kapag nandun na po tayo sa ukay. Okay? Kaya dapat natin pasalamatan ang Diyos dahil siya ang naglikha sa atin. Di po ba? Kaya dapat sa buhay ng isang tao ay dapat siya magpasalamat sa Lord. No? Dapat tuwing umaga, pagising, pasalamat na po sa ating Panginoon. Salamat Lord kasi ako buhay pa. Ako binigyan mo ng buhay. Ako binigyan niyo ng hininga. Di po ba dapat pasalamatan po si Lord? Tama po? Bakit? Kasi siya po ang may-ari ng buhay po natin, hindi yung tayo. Patiwala lang po tayo mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ito po sabi ni Lord, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Nasa bawat bagay daw, dapat magpasalamat tayo sa Lord. No? Kaya sa buhay po natin, maliit man yan na malaki, ang mga pagkapala ni Lord, dapat pasalamatan pa rin natin si Lord. Meron man tayong mga problema, pero na yung pagsubok sa buhay, pasalamatan pa rin dapat natin si Lord sapagkat dinadaan tayo ni Lord sa apoy para tayo maging matibay. Tama? Okay? Ganun po ang pagsubok eh. Kaya po ang tao, talagang nakakaranas po ng pagsubok.
Eh, hindi ka tao pagka hindi ka nakaranas ng pagsubok. Lahat tayo nakaranas ng pagsubok. Mga problema, sugaranin po sa buhay. Pero ang punto po dito, sa ating pag-aaral na ito, dapat makita po natin na ang buhay pala natin ay galing po sa Diyos. Ang may-ari po ang Diyos. Ang gumawa po ang Diyos. Ang nag-design po ang Diyos. Tama? Siya pong nag-design. Di po ba? Lahat po. Siya nag-mold sa atin, mga kapatid. Okay? Kaya po ang tao, wala hong dapat ipagmamalaki sa Lord. Tama? Kasi ang lahat na ito, ang buhay niya, ay galing po sa ating Panginoon. Pangalawa, ang lahat ng mga bagay sa buhay natin ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Hininga, kalusugan, negosyo, hanap buhay, pera, damit, pagkain, at lahat sa buhay natin ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos. Hindi po natin talaga itong ating sarili, kundi ito po ay ipinagkatiwala, ibinigay lamang po sa atin ng ating Panginoon. Pag sinabi pong katiwala tayo ng mga bagay sa mundo, pinagkatiwalaan tayo ni Lord, may tendency po ba na babawiin po ni Lord ang mga bagay na yan? Yes. Kaya niyang kunin, kaya niyang bawiin, kasi kanya yan eh. Tama po? Kanya yan, pinahiram lang sa atin, pinagkatiwala lang sa atin. Okay? Kaya niyang bawiin ang buhay natin, kaya niyang bawiin ang kalusugan natin, negosyo natin, hanap buhay natin. Kaya niyang bawiin lahat. Sapagkat siya po ay may-ari ng buhay natin. At higit sa lahat, siya po ay pinaka-makapangyarihang Diyos. Nagagawa niya ang nais niyang ibig. Amen po? Kaya ang sabi po ni Lord, mga kapatid, sa Isaiah chapter 46 verse 10, sabi doon, malinaw po na God is God, He does His will. Ang Diyos ay Diyos, nagagawa niya ang kanyang ibigin. Okay? Ang kanyang nais, mga kapatid. Now, ano pa po ang sabi dito, mga minamahal? Ang lahat ng iyan ay biyaya ng Diyos. No? Biniyayaan po tayo ni Lord ng kalusugan, ng hininga, negosyo, hanap buhay, kaalaman, no, pera, damit, pagkain, lahat ay biyaya po yan ng ating Diyos. Pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Now, sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Pag sinabing manifold grace of God, ibig sabihin, malawak, marami na biyaya po ng ating Panginoon. So siya po ang nagbigay ng biyaya po sa atin. So, dito ay makita din ho natin na dapat tayo ay maging tapat na katiwala ng Diyos. No? Dapat tapat tayo na maging katiwala po ng ating Diyos. Kasi pagka hindi tayo tapat, may tendency po na babawiin po ng Diyos ang mga bagay na yan na kanyang pinagkatiwala po sa atin. At ang katapatan po bilang isang steward, no, ay dapat maging tapat sa harapan ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. No, malinaw po yan, mga kapatid, no? Na kung saan po required po ni Lord na ang kanya mga katiwala ay masumpungan na maging tapat sa kanya. Yun lamang po ang gusto ng ating Panginoon, no, sa buhay po natin, mga kapatid. Yun po ang nais po ni Lord. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-alis. Okay? So, sino po nagsabi nito? Basahin po natin ang Job chapter 1 verse 21. Ano po sabi ni Job? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan niyo po, sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, at ang Diyos ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit sino ba si Job? Lahat po, sinubukan sa ni Lord, kinuha lahat. No? Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga anak, no? Ang kanyang lahat na kabuhayan. No? Pinagkaluban pa siya ng sakit, pagsubok sa harapan ng ating Panginoon. Sinubukan po siya ni Lord kung hanggang kailan po siya.
Tingnan niyo po, pero si Job, hindi ho nawala ng pag-asa sapagkat alam po niya at kilala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya ang sabi po dito, mga minamahal, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, tuloy-tuloy pa rin, ibig sabihin, yung pagtitiwala po ni Job sa ating Panginoon kasi kilala po niya yung ating Panginoon. Now, 1 Timothy chapter 6 verse 7, sabi po dito, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Totoo po ba sabi ni Lord? Yes, wala tayong nadala sa sanglibutan, wala rin din po tayo maiiwan ng anuman. Okay? Sa ating pong pagpanaw sa mundo dito. Maging ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan ay bigay po ng ating Panginoon. Lahat po, binigay po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, maging po yung ating tinatawag po na eternal life, mga kapatid, ay sabi po dito sa Titus chapter 1 verse 2, sabi po, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So, pinangako na po yan ni Lord, ang eternal life, na siya po ang nabigay sa atin, at ang sabi po na banal na kasulatan, si Lord po, ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Kaya po, wala po tayong dapat ipagmamalaki sa ating Diyos na buhay sapagkat yun po lahat ang may-ari po, yung ating Panginoong Diyos. Okay? Dapat ito po ang ating maging ugali po sa harapan ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Tingnan niyo po, no, sabi dito, makababa kayo yung mga sarili sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sabi ho dito, ay kayo ay kanyang itataas sa kanyang kapanahunan. So, ibig sabihin po, kapag tayo ay nagpakababa ang ating puso sa Lord, si Lord po ang siyang magtataas po sa atin. Tama po? Kapag tayo naman ay napakataas sa Lord, ano pong gagawin Lord sa atin? Ibababa tayo ng ating Panginoon. Okay? So, God giveth grace to the humble. Okay? Now, number 3, ang kamatayan ay bahagi ng itinakdang panahon ng Diyos. No? Ang kamatayan po talaga ho, itinakda po yan, no? Ng ating Panginoon. Kaya po, ay tayo, of course, nananalangin na katulad po kami panalangin sa kapatid ni Sister Lita. No, ang panalangin po ay makatulog lang kami at mawala na. Kasi po, masarap po kamatayan po yan. Tama? Kasi natutulog ka lang, hindi na ako ng perwisyo yung naiwan. Tama po? Natulog ka lang, tapos kunin na po ni Lord. Di po ba? Masarap po yun, mga kapatid. Ayaw nyo ba yun? Masarap po yun, no? Parang iba, ayaw pa yun, no? Okay? So, kay Lord pa rin yun. Kung kailan po tayo kukunin ni Lord. Tama? May katakdaan po ang ating Panginoon. Okay? So, maraming tao na takot ba na, alam po ba ang kamatayan, katagumpayan po sa Lord. Amen? Tagumpay po yan sa Panginoon. Bakit hindi ka na naghihirap sa mundo ito? Pero mo gasolina ngayon, isang daan na mahigit. Bisin. Alihirap po. Di ba? Napakaraming paghihirap dito sa mundo. Pero pag nandun na tayo kay Lord, wala na akong paghihirap. Tagumpay na po sa ating Panginoon. Sapagkat, whether you like it or not, talaga ho, doon tayo pupunta. Tama? Doon po tayo dadating sa mga bagay na iyon. Kaya sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, sabi po dito, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tingnan niyo po itinakda sa tao ang mabuhay na minsan. Amen po? Isa lang po ang buhay ng tao. Tama? Hindi yung babalik pa siya dito para mabuhay ulit. Hindi yung isa lang. Minsan lang sabi ni Lord. Okay? Minsan lang. Pastor, kasi nakita ko maaaring sa guni-guni mo po yun, isip mo, dahil ang inisip mo lagi yung sa buhay, na yumao, Pero yung tinatawag na pangalawang buhay, wala ho, mga kapatid. Tandaan po natin, wala ho pangalawang buhay. Minsan lamang ang buhay. Tama?
Pastor, paano yung na-hospital? Na hindi na makapag-isip na kuno, pero huminga pa siya ng konti. Ang iba na medyo nawala na, dugtong buhay ko yan. Tama po? Nakuha ibang punto mga kapatid? Dugtong buhay, hindi pangalawang buhay. Okay? Mali po yan ang term na pangalawang buhay. Kaya wag po natin gamitin po. Tama po? Kaya sabi ko dito, itinakda po ng Diyos sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Paghukom, si Lord po ang maghukom. Amen? Hindi ho tao ang maghukom. Si Lord po, mga kapatid. Wala tayong karapatan na hukuman natin ating kapwa. Tama po? Okay? Si Lord lamang ang siyang naghuhukom at of course, ay meron dalawang klaseng judgment doon sa langit at dito po sa lupa. Yung judgment po yung temporal judgment ng Panginoon. Yung ikaw ay hahatulan ni Lord ng kahirapan sa buhay. Tama po? Dito po sa mundo na ating ginagawa. Sino-sino po yun? Ang mga katikin yung mga tao na wala ng takot sa Diyos. Tama? Yung mga tao na hindi na naglilingkod, kinakalimutan na po yung ating Panginoon. Lahat ay may kapanahunan. May panahon ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. Totoo po ba yan? Amen. Yes. No, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, yung tao. Kaya sabi ko dito, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 up to verse 2, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. Tama? No? Meron pong panahon na kapanganakan, may panahon na kamatayan. May panahon na pagtanim, may panahon na pag-ani. Tama? Lahat po yan, may panahon sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo makapura sa buhay. Relax lang ang buhay natin. Tama? Relax natin ang buhay natin. Kasi po, ang buhay na ito, bigay po ni Lord. No? Kaya dapat, ang buhay natin, huwag nating madaliin, mga kapatid. No? Hinay-hinay lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya malinaw po na talaga hong may purpose si Lord sa silong ng langit tungkol po sa buhay po ng mga tao dito sa mundo. Ang buhay ng tao ay hawak ng Diyos. Hindi nagkakamali ang Panginoon sa kanyang itinakdang panahon. Hindi siya nagkakamali. Bakit? Si Lord po ay hindi nagkakamali. Tama? Si Lord po ay banal. Si Lord po ay holy. Si Lord po ay walang kasalanan. Tama po? Hindi po katulad ng tao na makasalanan. Si Lord po ay pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya ho, hindi ho siya nagkakamali na itinakda po niya ang kamatayan po ng isang tao. No? Hindi natin alam ang bukas kung kailan bawiin ng Diyos ang ating buhay. Tama po? Hindi ba natin alam ang bukas? Amen. Yes, hindi natin alam ang bukas. Alam niyo po ba ang buhay po natin, sabi ni Lord, katulad po ng singaw ng sinaing. Di ba yung singaw ng sinaing? Sino nagsasaing dito? Lahat tayo nagsasaing ba? O, mga hindi nagsaing, magsaing kayo para maranasan niyo po. No? Pag nagsaing ka, pagka bumula, di ba? Yung usok, yung singaw, lumalabas, nakikita natin. Pero, matagal po ba o sandali lang? Sandali lang nawawala. Ganun po ang buhay natin, mga minamahal, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, ang sabi po dito sa James chapter 4 verse 4, sabi po dito, kayo ang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napahawin. Totoo po ba yan? Yes, totoo po. Ang buhay natin sa mundo, katulad po ng singaw. Sandali na po tayo dito. Strangers na po tayo dito, mga kapatid. No? Tayo po ay isang dayuhan lamang dito sa mundo na atin pong ginagalawan, mga minamahal. Okay? So, ano pa po, mga minamahal? Sabi po dito sa Psalms chapter 115 verse 3, sabi po dito, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin.
So wala hong makakapigil kung ano man ang gustong gawin ni Lord. Tama? Wala hong makakapigil na tao. No? Kung gusto ni Lord na bawiin buhay natin, gusto ni Lord na pagkaluban tayo ng mga blessing niya, kung gusto ni Lord pagkaluban tayo ng biyaya niya, magagawa ko niya lahat. Tama? Sapagkat ang Diyos ay siya ang pinaka makapangyarihan po sa lahat. Kaya anong sabi po dito ni Pablo, mga minamahal? Philippians chapter 1 verse 21, sabi dito, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Bakit sinabi po ni Pablo na ganito po, mga kapatid? Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang ang kamatayan? Ang pakinabang po kasi po si Pablo naglilingkod sa Lord. Tama? Kung ang isang tao ay naglilingkod sa Lord, ang kanyang kamatayan, pakinabang kasi nadatnan ka ng kamatayan mo na naglilingkod ka sa ating Panginoon kaysa doon ka kung saan-saan. Tama po? Okay? So, ano pa pong ibig sabihin dito? Na sapagkat sa ganang akin, ang mabubuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mamatay po, pakinabang po ang kamatayan kasi po, nandun na po kay Lord. Tama? Sigurado po si Pablo na siya po ay nasa piling po ng ating Panginoon once na siya po ay mamatay. At bukod doon, mga minamahal, bakit pakinabang? Sapagkat nakita po ni Pablo na ang hirap po ng buhay sa mundo na kanya pong nadadaanan. Okay? So, kaya po ang kamatayan, pakinabang. No? Sabi po ni Pablo, mga kapatid. So, dito po, mga minamahal, ay makita ho natin na napaka-importante po yung ating paglilingkod sa Lord. Kasi po, tandaan po natin, lahat po na yan ang mga problema natin, suliranin natin, pagsubok sa buhay po natin. Okay? Ang may kapangyarihan lamang na siya magbigay sa atin ng katugunan o kasagutan ng mga bagay na ito ay tiyak po. Walang iba kundi yung ating Panginoon. No? Hindi ho mabili ng pera ang kabutihan po ng Diyos. Tama? Hindi mapalitan ng pera yung nais po at kalooban ng ating Panginoon. Hindi ho mapalitan ng kayamanan sa mundo ito yung ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ho, importante po yun, mga kapatid, na dapat po natin makita. Sabi po dito sa Acts chapter 24 verse 15, sabi po ni Pablo, na may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na magmuli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Kaya po, malinaw na sa Diyos po ay may pag-asa. Tama? Sa Diyos po ay may pag-asa. Ang pag-asa po natin ay ang Diyos, hindi po ang tao. Tama po? Kaya po, ang Diyos natin pong pinaglilingkuran sa buhay po natin, siya dapat yung prioridad sa buhay po natin. Tama po? Kaya, ang sabi dito, mga minamahal, ay sa gitna ng ating pagsubok, kalungkutan, at masakit na karanasan, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Okay? Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Okay? Sa pagkawalan nanay muli, huwag tayo mawala ng pag-asa. Tama? Tayo po ay magtiwala dapat sa Diyos. Tama po? Na tayo ay patatagin ng ating Panginoon at mas lalong higit sa lahat, pagkaluban po tayo ng pag-asa at kapayapaan po ng ating Panginoon. Naway magsilbing paalala sa ating lahat na ang itinuturo sa atin ng Diyos ngayon ay tunay at totoo. Ang tunay na kaligtasan at katagumpayan ay mapatagpuan lamang sa Diyos at ang tunay na buhay at pag-asa ay nasa Kanya. So yun lamang po, nawa ay tayo ay pinagkaluban ng unawa ng ating Panginoon sa ating pong pakikinig ng Kanyang mga salita
At tunay nga po na sa Diyos lamang ang lahat po na karangalan at kalwalhatian.